Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Dadalhin tayo ng ating kaso ngayon sa Sydney, ang capital city ng State of New Wales sa Australia. Ang Sydney ang syudad na may pinakamaraming populasyon sa bansang ito. Sa lugar na ito matatagpuan ang tanyag na Sydney Opera House, Sydney Harbour Bridge, Amazing Taronga at Sydney Zoo, Luna Park at marami pang iba. 43% ng populasyon ng Sydney ay mga immigrants. Mga taong mula sa iba't ibang parte ng mundo na nakahanap ng mas magandang buhay sa Sydney, Australia. Kabilang sa mga taong ito, ang pamilya ni Brenda Lynn. July 18, 2019, ginulantang ng pamilya Lynn ang kanilang lugar nang matagpo ang patay ang 5 miyembro ng kanilang pamilya sa Sydney, Australia. Basag ang mga bungo at halos hindi na makilala ang ilan sa mga katawan sa loob ng bahay. Kabilang sa mga katawan na natagpuan sa loob ng bahay ay ang ina ni Brenda Lynn na si Yun Lynn, 43 years old, ang kanyang ama na si Min Lynn, 45 years old, kasama ang 2 maliliit niyang kapatid na sina Henry, 12 anyos, at Terry na 9 na taong gulang. Kabilang din sa napatay ay ang tiyahin ni Brenda na si Irene, 39 years old. 15 anyos lamang si Brenda na mangyari ang krimen at ang tanging survivor sa krimeng ito. Ngunit hindi doon natapos ang kalbaryo sa buhay ni Brenda. Ang lalaking inaasahan niyang tutulong sa kanya ang siya palang pumatay sa kanyang buong pamilya. Samahan niyo ako at ating balikan ang pangyayaring ito sa buhay ni Brenda Lynn sa Sydney, Australia. What's wrong? I think someone died. I'm not sure. Why do you think someone's dying? I'm not sure, but maybe someone killed my brother's family. Why am I wrong? Isang loving, masipag at friendly couple, sina Min at Yun Lynn. Nagkakilala sila sa Sydney nang mag-migrate sila mula China upang mag-aral. Naging maayos ang kanilang relasyon na kalaunan ay nauwi sa kasalan. Hindi rin nagtagal, nakabili ang mag-asawa ng isang 2-story family home sa North Epping suburb ng Sydney, New South Wales. Nabiyayaan din ang mag-asawa ng 3 supling, 2 lalaki na sina Henry at Terry at isang babae na si Brenda na siyang panganay naman sa magkakapatid. Ayon sa pagsasalaysay ni Brenda, wala na siyang mahihiling pa sa kanyang mga magulang. Very loving at hardworking ang mga ito at handa silang ibigay lahat para sa kanilang magkakapatid. Matalino at masipag na anak si Brenda. Si Henry naman ay very involved sa sports, particularly sa badminton. Very popular ito sa school at marami itong kaibigan. Ang pinakabunso naman na si Terry ay very close sa kanilang mga kapatid. Idol niya ang kanyang ate at kuya at palagi itong nakabuntot sa kanila. Sobrang close ng Lynn family. May maayos na trabaho ang mag-asawa at sapat ang kanilang kinikita upang masuportahan ang kanilang 3 anak. 2002 nang magdesisyon ang mag-asawang Lynn na magtayo ng isang news agency. Tinawag nila itong Epping Central News Agency na mabilis namang lumago dahil sa sipag at determinasyon ng mag-asawa. Kumikita ang news agency na ito ng halos 1 milyon kada taon. More than enough para masuportahan ang kanilang pamilya. Dahil sa mabilis na paglago ng business ay palaging abala ang mag-asawang Lynn. Kailangan nila ng tulong eventually kaya napagpasyahan ng mag-asawa na kunin ang kapatid ni Min na si Irene upang magtrabaho ng part-time sa news agency. Dahil din sa mabilis na paglago ng negosyo, naibili ni Min ang kanyang mga magulang na si Fei Lynn at Fei Qing Zhu ng bagong bahay na 30 minutes lamang ang biyahe mula sa kanilang bahay. Nakatira naman ang isang kapatid ni Min na si Kathy sa isang bahay na ilang minuto lang din ang layo mula sa kanilang bahay. Ang asawa naman ni Kathy na si Robert ay dating ENT specialist sa China. Naunang pumunta si Kathy at Robert kasama ang kanilang mga anak sa Melbourne. Nagtayo si Robert ng isang restaurant ngunit hindi ito nagtagumpay.
Kalaunan, napagpasyahan ng mag-asawang Kathy at Robert na lumipat na lamang ng Sydney para malapit sila sa kapatid ni Kathy na si Min noong 2005. Biyernes noon, July 17, 2009, pumunta ang pamilya ni Min sa bahay ng kanyang mga magulang para doon maghapunan. Isa itong regular na pagtitipon sa kanilang pamilya at lahat ay nandoon maliban kay Brenda na nasa isang school field trip sa New Caledonia. Kasama ni Brenda ang kanyang mga kaklase mula sa Cheltenham Girls sa field trip upang mag-aral ng French language. Naglambing ang lola kay Henry na doon na lamang ito matulog ngunit hindi naman nagpa-unlock ang 12 anyos dahil maglalaro daw sila ng badminton kasama ang kanyang tiyuhin na si Robert kinabukasan. Umalis si Min sa bahay ng kanyang mga magulang bandang alas 9 ng gabi dahil magdi-deliver pa sila ng mga dyaryo kinabukasan. Tanghali na kinabukasan ay hindi pa rin nagbubukas ang news agency ni Min. Ang mga bagong dating na dyaryo ng araw na iyon ay nasa labas pa rin ng tindahan. Maraming parokyano ang nagtaka dahil ito ang unang beses na hindi nag-abiso si Min na late silang magbubukas ng araw na iyon. Nakatanggap naman ng tawag mula sa isang concerned citizen ang kapatid ni Min na si Kathy tungkol sa late na pagbubukas ng news agency. Nagtatanong sila kung anong nangyari ngunit hindi naman siya naabisuhan ng kanyang kapatid na si Min kaya hindi niya rin alam ang isasagot sa mga ito. Dali-dali silang mag-asawa na nagpunta sa bahay ni Min na 5 minuto lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Alas 9 ng umaga nang marating nila ang bahay ng pamilya Lin. Napansin nilang hindi nakalakang pinto at nang makapasok sila ng unang palapag ng bahay ay mapapansin na wala namang nabago doon ngunit nakabibingi ang katahimikan sa loob ng bahay. Tumawag sila ngunit walang sumagot. Umakyat sila sa second floor at doon ay sumambulat sa kanila ang kinahinatnan ng pamilya. Natagpuan nila ang katawan ni Yunlin at ang kanyang kapatid na si Irene sa isa sa mga silid. Punong-puno ng dugo ang kanilang mga katawan maging ang buong silid. Nasa kabilang koridor naman sa kanilang mga kwarto ang magkapatid na Henry at Terry na parehong wala na ring mga buhay. Puno ng dugo ang mga dingding, sahig at kisame ng mga silid. At ang crime scene na ito ay binansagang isa sa pinakabrutal na krimen sa historya ng Australia. Dahil sa nasaksihan, agad na tumawag si Kathy ng 000 para humingi ng ambulance. Habang kausap ang 000, maririnig din sa tawag na nag-hysterical si Kathy at nagmamakaawa sa kanyang asawang si Robert na huwag siyang iwang mag-isa doon habang hindi pa dumarating ang mga pulis dahil sa takot na baka bumalik ang sospek. Ngunit iginait ni Robert na kailangan niyang sunduin ang mga magulang ni Min at Kathy na nasa Marylands. What's wrong? I think someone died. I'm not sure. Why do you think someone's dying? I'm not sure, but maybe someone killed my brother's family. Why am I? Dumating ang mga pulis at paramedics sa crime scene kung saan nakita nila si Kathy sa front door na sumisigaw at humihingi ng tulong. Hindi pa rin makita kung nasaan ang katawan ni Min kaya't agad na nagsagawa ng search ang mga pulis. Sa master's bedroom nila natagpuan ang katawan ni Min sa ilalim na makapal na kumot na parehas din ang sinapit. Dinala naman ng mga paramedics sina Kathy, Robert at ang mga magulang ni Min sa ospital upang maasikaso din dahil sa matinding shock na kanilang naranasan nang makita ang katawan ng mga biktima. Habang nasa school trip si Brenda, chinecheck niya ang kanyang Facebook mayat-maya. Halos mapaiyak si Brenda nang makita niya sa social media kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Nagsimula na ring mag-message ang mga nakakakilala sa kanya at nagtatanong kung okay lang ba siya. Marami rin ang nag-send ng article sa kanya na nagpapakita ng picture ng kanilang bahay. Noong una, inakala ni Brenda na biro o prank lamang ang lahat. Subalit agad na inarrange ng kanyang school ang kanyang biyahe pabalik ng Sydney. Doon napagtanto ni Brenda na totoo ang lahat ng nakita niya sa social media. Nang mag-land ang sinasakyang eroplano ni Brenda, sinalubong siya ng kanyang tiyahin na si Kathy at ilang mga pulis na agad namang nagkumpirma ng kalunos-lunos na nangyari sa kanyang pamilya. Isang operasyon ang ikinasa ng mga pulis upang imbestigahan ang nangyari sa Lin family. Naging matunog ang pagpatay sa buong Sydney at lahat ng media outlets ay nakaantabay sa progreso ng investigasyon.
Sa unang report ay inakala ng mga pulis na murder-suicide ang nangyari. Ngunit sa pagsisiyasat, sa severe injuries at sa pare-parehong mga sugat na natamo ng 5 biktima, nakabuo ng teorya ang mga investigador na kung sino man ang nakapasok sa bahay ay alam ang layout ng bahay ng Lin family. Alam din ng salarin kung saan nakaposisyon ang circuit breaker kaya't agad na naputol ang power supply. Tila komportable sa paligid ng bahay ang suspect dahil walang nakitang indikasyon ng break-in. Marahil ang salarin ay may sariling susi sa bahay. Walang naransak o ninakaw. Napansin din ng mga otoridad na alam ng suspect na wala si Brenda sa bahay ng araw na iyon dahil walang indikasyon na pumasok ito sa kwarto ni Brenda. Lahat ng doorknob ng bahay ay may bakas ng dugo maliban sa doorknob ng kwarto ni Brenda. Lalong lumakas ang hinala ng mga pulis na ang suspect ay kilala ng pamilya. Matapos ang isinagawang investigasyon, natukoy ng mga forensic pathologists na ang weapon na ginamit ng suspect ay lubid at isang klase ng martilyo. Labis ding na-disfigured ang mga mukha ng biktima kaya't kinailangan pang gumamit ng forensic analysis upang formally ma-identify ang kanilang pagkakakilanlan. Sa tansya ng mga pulis, bandang alas 2 hanggang alas 5:30 ng umaga naganap ang krimen. Unang pinatay ng salarin si Min at si Yoon. Isunod naman nito si Irene bago pumunta sa kwarto ng mga bata. May indikasyon din na sinubukang manlaban ng 2 bata. 3 tama sa ulo ang ikinamatay ni Henry habang si Terry naman ay nabuhay pa ng 2 oras matapos magtamo ng 6 na tama sa ulo at muka. 4 sa 5 biktima naman ay may indikasyon din ng pananakal. Nakadagdag din sa teorya ng mga investigador na maaaring isang tao lamang ang may kagagawa ng pag-atake dahil sa natagpo ang mga footprints na pare-pareho lamang ang sukat, between 8.5 to 10 ang sukat ng footprints na tugma sa isang Asics sneakers. Sa mga sumunod na araw naman, in-interview ng mga pulis ang mag-asawang Robert at Kathy. Isinalaysay naman ng mag-asawa ang kanilang nasaksihan ng umagang iyon at idinagdag kung gaano kabuti sa kanila ang mag-asawang Lin. Ayon kay Robert, si Min ang nag-guide sa kanilang mag-asawa nang dumating sila sa Sydney. Tinulungan din sila ni Min na makakuha ng sasakyan dahil hindi magamit ni Kathy ang kanyang pangalan. Dahil hindi ma-approve si Kathy, pumayag si Min na pangalan niya ang gamitin sa pagkuha ng sasakyan. Dinagdag din ni Robert na nung araw na iyon, naglinis siya ng grahe bago sila tumulak sa bahay ng mga Lin. August 2009, ginanap ang funeral para sa pamilya Lin. Daang-daang tao ang nakiramay at nagdalamhati sa mga naiwan ng pamilya Lin. Kabilang ang mga mag-aaral sa eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga bata. Dumating din ang mga pulis na patuloy ang pagsisiyasat sa agarang pagresolba ng kaso. Isang trust fund ang inorganisa ng mga tao upang tulungan si Brenda sa kanyang pag-aaral sa hinaharap. Buo ang suporta ng publiko para kay Brenda para sa agarang pagresolba ng kaso. 3 buwan matapos ang pagpatay, naging legal guardian ni Brenda sina Kathy at Robert. Ipinagpatuloy din nila ang operasyon ng negosyong news agency sa Epping Central. Nagpatuloy ang investigasyon matapos ang libing. Tumulong na din ang New South Wales Crime Commission at Strike Force Norburn upang maresolba agad ang kaso. Dahil sa mga nakalap na ebidensya mula sa konklusyon na gumamit ng susi ang salarin hanggang sa mga bakas ng sapatos sa bahay, isang tao lamang ang tinuturo ng ebidensya. Walang iba kundi ang asawa ni Kathy na si Robert. Si Robert ang naging pangunahing suspect sa krimen. Kadagdag din sa bigat ng kaso nang tumawag sa 000 noong umagang iyon si Kathy. Maririnig na nagsasalita si Kathy sa lingwaheng Cantonese na nakikiusap kay Robert na huwag siyang iwan sa bahay. Sa kabila ng pakiusap, umalis pa rin si Robert at nawala ng halos 1 oras para sunduin di umano ang mga magulang ni Min at Kathy. Base sa hinala ng mga pulis, ginamit ni Robert ang oras na iyon upang i-dispose ang mga weapon na ginamit niya sa krimen. Kinailangan pa ng mga pulis ng karagdagang ebidensya bago arestuhin si Robert dahil nasa poder nila si Brenda. Sumailalim sa 6 na buwang electronic surveillance ang mag-asawa. Tapos ang insidente, nagkasa ng search operation ng mga pulis sa bahay ni Kathy at Robert. Nag-set up ang mga pulis ng surveillance camera sa loob ng kanilang bahay, bagay na lingid sa kaalaman ng mag-asawa.
Nagtagawa rin sila ng risk assessment para malaman kung may panganib na hatid ang pagtira ni Brenda sa bahay nila Robert. Habang tahimik na nagmamanman ang mga otoridad, isang malaking link ang nadiskubre ng mga pulis. Nakita ng mga pulis sa surveillance camera na magkaharap na nakaupo ang mag-asawa sa hapagkainan habang ginugupit ang isang box ng sapatos. Ang kahon na pinagpira-piraso ni Robert ay kahon ng isang Asics trainer shoes na may size na US 9.5 na tugma sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Sa isinagawang interview, sinabi ni Robert sa mga pulis na nilinis niya ang kanilang grahe nang umaga ng araw na mangyari ang krimen. Hinalupog ng forensic team ang kanilang bahay at nakakita sila ng mga mantsa sa sahig ng grahe. Ayon sa mga eksperto, maaaring isa itong transfer stain na maaaring pagkunan ng DNA. Agad na ineksamin ang DNA at lumabas sa resulta ng pagsusuri na ang mga mantsyang iyon na nasa sahig ng grahe ay may DNA ng 4 sa 5 biktima. Matapos ang pagtuklas na ito, 2 taon nang mangyari ang krimen, inaresto ng mga pulis si Robert sa kanilang tahanan sa North Epping bandang alas 9 ng umaga noong May 5, 2011 at kinasuhan ng 5 counts of murder. Sinubukan ni Robert na magpiyansa ngunit agad naman itong dininay ng korte kahit pa kinumpirma ng kanyang asawa na si Kathy na hindi lumabas si Robert ng bahay nang gabing mangyari ang krimen. Agad namang tinawagan ng mga pulis ang school ni Brenda. Dinala si Brenda sa principal's office at sinabi ang balita tungkol sa pag-aresto sa kanyang tiyuhin. Nang marinig ito ng punong guro, inilahad din ito sa mga pulis na pinaghihinalaan din niya ang tiyuhin ni Brenda na si Robert. May isang pangyayari di umano sa schoolyard na nakita niyang sinisigawan ni Robert si Brenda dahilan upang mapaiyak ang dalagita. Base sa mga aksyon ni Robert ng mga oras na iyon, tila pinipilit nito si Brenda na gawin ang isang bagay na hindi nito gusto. Labis na nag-alala ang guro sa kaligtasan ni Brenda dahil sa nasaksihan, kaya hinimok niya si Brenda na kumuha ng abogado. Dahil malapit si Brenda kay Robert, hindi sumagi sa isip ni Brenda na may kinalaman ng kanyang tiyuhin sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ayon sa mga otoridad, maaaring ang naging motibo ni Robert ay nagmula sa inggit at selos. Hindi matanggap ni Robert na hindi siya nagtagumpay sa Australia, hindi tulad ng kanyang bayaw na matayog na ang narating sa buhay. I can see everywhere was red. Red and everywhere. 我首先睇到係手應該係。I think I saw my sister-in-law first. 我睇到之後，我即刻就攬住 Cassie， 我老婆唔好睇，唔好睇。Once I saw her, I hold Kathy and I said, Kathy, don't look at it. 但係我相信 Cassie 都睇到啦。But I believe Kathy had already seen. 3 taon ang hinintay ni Brenda bago masimulan ang paglilitis. December 2012 nang sa wakas ay nasimulan na ang trial, ngunit naudlot na naman ito nang may lumitaw na bagong ebidensya na magdidiin kay Robert. Habang nasa trial, na-identify ng mga eksperto na may sexual na motibo din si Robert nang gawin niya ang krimen, dahilan upang ripasuhin muli ang mga kaso. Muling nahinto ang paglilitis sa pangalawang pagkakataon noong August 2014 dahil naman sa health issues ng trial judge. Nagsumiti naman ng not guilty plea ang kampo ni Robert. Ayon sa kampo niya, hindi kayang gawin ng nag-iisang tao lamang ang mga tamang inabot ng mga biktima. Gumulong ang kaso ng 9 na buwan at 11 araw. Pinanatili ni Robert ang kanyang pagiging inosente sa harap ni Justice Elizabeth Fullerton sa Korte Suprema. Hindi naman iniwan ni Kathy ang kanyang asawa. Palagi lamang siyang nakatabi at nakaalalay kay Robert. Medyo nahirapan ang mga tao sa korte nang tumayo sa witness stand si Kathy. Naging napaka-emosyonal niya dahil ang salarin at ang mga biktima ay parehas na malapit sa kanya. Kalimitan ay mahina ang kanyang boses dahilan upang palagi siyang paalalahanan ng judge na kailangan niyang laksan ang kanyang boses. Malimit naman ay sinasabi ni Kathy na wala siyang matandaan sa mga pangyayari.
Kinumpirma ni Kathy ang alibay ng kanyang asawa na nasa bahay lamang si Robert nang mangyari ang krimen. Idinagdag din ni Kathy kung gaano kalapit si Robert sa pamilya ng kanyang kapatid, lalong-lalo na sa kanyang mga pamangkin, kaya't imposible na magagawa ni Robert ang krimen. Sobrang nasaktan si Brenda sa mga pangyayari. Masyado siyang malapit sa kanyang tiyahin na si Kathy. Akala niya ay kakampihan siya ng kanyang tiyahin, ngunit tinalikuran siya nito. Itinuring niya itong pangalawang ina kaya't sa panahon ng trial, naging komplikado ang relasyon ng dalawa. Habang tumatakbo ang kaso, isang prison informant ang nagbigay ng karagdagang ebidensya laban kay Robert. Nagkabit sila ng recorder sa katawan nito upang mai-record ang mga pag-uusap nila ni Robert. Ngunit hinarang naman ito ng kampo ni Robert. Wala di umanong kredibilidad ang mga sinasabi ng informant dahil isa din itong kriminal. Ayon sa kampo ni Robert, wala nang mas kukumpirma pa na hindi si Robert ang salarin sa testimonyang inilahad ng kanyang asawa na si Kathy at pinatunayan nito na kasama niya ang asawa ng gabing iyon. 2016 nang magsimula ang huling paglilitis sa kaso. Ayon sa prosecutors, pinatay ni Robert ang pamilya Lynn dahil sa sexual na interes nito kay Brenda. Kung mawawala ang pamilya ni Brenda ay magkakaroon ito ng unlimited access sa dalaga. Pinatunayan din ito ni Brenda nang sabihin niya sa korte na may ilang beses siyang hinipuan at pinagtangkaan ng kanyang tiyuhin. Napatunayan din ang mga sinasabi ni Brenda nang balikan ang mga surveillance videos na nakuha mismo sa loob ng bahay nila Robert. Si Robert lamang din ang nakakaalam na wala si Brenda sa kanilang bahay nang mangyari ang krimen. 2014 nang ipinagtapat ni Brenda ang pang-aabuso ng kanyang tiyuhin sa kanya, binalak niyang magkaso ngunit dahil ayaw niyang saktan ng kanyang tiyahin, ay pinili na lamang ni Brenda na manahimik. Subalit nagpasya ulit si Brenda na ituloy ang kaso. Naglabas siya ng formal statement tungkol sa abuse matapos siyang makipag-usap sa isang law professor na kanya ding naging kaibigan. Sinabi di umano ng professor sa kanya na kung hindi niya sasabihin sa jury ang totoo at ang tungkol sa ginawa ng kanyang tiyuhin sa kanya ay wala silang kumpletong ideya kung ano ang totoong pagkatao ni Robert. Dahil mahal niya ang kanyang tiyahin, kailangan niyang ibigay sa jury ang lahat ng impormasyon na meron siya upang makagawa sila ng matalinong desisyon na siyang magiging paraan upang mailigtas niya ang kanyang tiyahin. Matapos ang trial noong January 12, 2017, napatunayang guilty si Robert sa 5 counts of murder at nasintensyahan noong February 13, 2017 ng 5 magkakasunod na habang buhay na sintensya sa bilangguan nang walang posibilidad ng parol. Sa paghatol, binasa ni Justice Elizabeth Fullerton ang emotional damages na natamo ni Brenda dahil sa insidente. Ang buhay ng dalagita na minsang kumpleto at napakasaya ay biglang naging madilim at mapait dahil sa kasakiman ni Robert. Nagkaroon si Brenda ng insomnia, nahirapan din ito sa kanyang pag-aaral at ngayon ay nakikipaglaban sa depresyon. Maaaring totoo na maraming nagmamahal kay Brenda, ngunit walang hihigit pa sa pagmamahal ng sariling pamilya. Pinuri ng justice na humawak ng kaso ang lakas ng loob ni Brenda at ang kanyang determinasyon na bigyan ng hustisya ang kanyang yumaong kaanak. Habang inilalahad ito ng judge, si Brenda ay nakaupo ilang metro lamang ang layo mula sa taong tumapos sa buhay ng kanyang mga kapamilya. Hindi naman nagpakita ng emosyon si Robert nang maipasa ang hatol marahil sa puntong iyon ay alam niya sa sarili niya na hindi na siya makakatakbo. Kailangan niyang harapin ang resulta ng krimen na kanyang ginawa. Nadoon din si Kathy nang binasa ng judge ang hatol sa kanyang asawa. Walang pinag-iba. Patuloy na iginiit ni Kathy na inosente si Robert, na isa itong mapagmahal na asawa at malaki ang malasakit nito sa mga yumao. Ayon kay Kathy, walang kasalanan ng kanyang asawa at makukulong ito sa kasalanang hindi naman ito ginawa. Humingi ito ng awa at suporta sa publiko na tulungan nila ang kanyang asawa. Ngunit kabaliktaran ito sa opinyon ng magulang ni Kathy at Yoon. Naniniwala sila na si Robert nga ang totoong may gawa ng krimen. Sa 4 na paglilitis na umabot ng 7 taon, itinago ang pagkakakilanlan ni Brenda, ngunit isinapubliko ito nang pumayag si Brenda na lumabas sa isang eksklusibong panayam sa programang Sunday Night ng Channel 7. Ayon kay Brenda, maraming taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano siya magsisimula.
Wala ding angkop na salita upang mailarawan ang sakit at pagdurusa na dulot ng pangyayari sa kanya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ayon din kay Brenda, 7 taon at kalahati na siyang walang ina na nag-aaruga at gumagabay sa kanya. Walang ama na nagmamahal at wala rin ang kanyang 2 kapatid na itinuring niyang pinakamalapit na kaibigan. Wala rin ang tiyahin niya na nagsilbing pangalawa niyang ina. Pinagsisisihan din ni Brenda na hindi niya nayakap ang kanyang ama nang inihatid siya nito sa airport ng araw na iyon dahil hindi niya nasabi dito kung gaano niya ito kamahal. Akala niya daw kasi ay meron pang pagkakataon. Ni hindi man lang siya nakapagpasalamat sa mga ito dahil simula nang maliliit pa lamang sila, ramdam niya ang pagtitiis at pagsisikap ng kanyang mga magulang na maitaguyod silang magkakapatid ng maayos. Sa mga oras na iyon, nakatapos na si Brenda ng high school, natanggap na sa university, nakakuha na ng kanyang unang part-time na trabaho at natuto na ring magmaneho. Ngunit nakamit niya ang mga bagay na ito na wala ang kanyang pamilya sa kanyang tabi. Ang mga maliliit na tagumpay na iyon ay naging mapait sa halip na maging masaya. Isang masakit na alaala na hindi na niya muli pang makikita ang kanyang pamilya. Ayon kay Brenda, maaaring sa paglipas ng panahon ay maging okay na rin siya. Pipilitin niya na ipagpatuloy ang kanyang buhay, ngunit hahabulin siya ng pangyayaring ito sa kanyang pamilya habang buhay.